Eto na nga po mga kapatid, Diyos ko. Taunang budget po, naaprubahan na po kanina na ginawa pong bicameral committee po mga kapatid. At ano po ang nangyari sa ginawa pong pagkuda nito ni Amy Marcos? Wala pong kabuluhan, Senator Amy Marcos, ang ginawa mo pong pagtanggal na hindi naman po natanggal at pagdating ng BICAM, inapprove pa rin po. Yun po ang sabi ni Senator Oh my Grace God. po. At ito po, basahin po natin ang BICAM updates galing po kay Joey. Ito po, BICAM Committee approved 6.325 trillion national budget for 2025. Senator Grace po and House Speaker Martin Romualdez confirmed that includes 39 billion AKAP and 21 billion allocated to Congress Camara, 5 billion to Senate, the rest DSWD. Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros, ito po ang mga hindi pumirma, ang hindi po nakiisa sa BICAM. Senator Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros, and Senator Mig Zubiri did not sign the BICAM version of God today. Aaralin pa daw. Senator Robin Padilla is not a part of BICAM committee, and Senator Bongo did not attend the BICAM meeting. OBP budget is non-issue. All set naman na talaga silang bigyan ng 733 million budget ang OBP prior to this meeting mga kapatid. Nakita natin ano po ang naging silbi na ginawa pong pagtanggal at pagkuda nito ni Amy Marcos dito sa ginagawang sesyon sa Senado. Wala ka talaga, Senator Amy Marcos. Epal ka lang talaga. Kaya mga kapatid ito po si Senator Amy Marcos. Ito po ay, wag na po natin itong bigyan pa ng panahon pa. Tanggalin na to mga basahang politiko na makaupo pa ulit. Dahil ito po, tignan mo matapos mong kumuda, tanging 5 lang po ang hindi pumirma. At pag-aaralan muna ang naging BICAM. Si Senator Bato, Senator Hontiveros, Risa Mig Zubiri, Robin Padilla, at saka si Senator Bongo. 16 na senador ang nag-approve na makapasa itong national budget. Sa kabila ng pag-approve nyo pa rin ng 39 billion na akap ni Martin Romualdez, talagang ito talaga si Martin Romualdez, hindi po talaga ito papayag. Ito sinasabi natin ng mga nakaraan na hindi po talaga papayag si Martin Romualdez, na hindi po ito makalusot. Bakit? Mga kapatid, maghahalalan po, mag-e-eleksyon. Kailangan po nila ng malaking pondo dahil alam naman natin ang mga congressman ay mga tatakbo po yan sa kanilang mga distrito. Kaya kailangan po nila ng malaking pondo, mga kapatid. Kaya, buti pa nga si Senator Risa Hontiveros nanindigan na kahit na alam natin ito ay kalaban, pero siya po ay naninindigan. At hindi po siya pumirma sa ginawang BICAM at ito po ay pag-aaralan muna. Si Senator Mig Zubiri, mga kapatid, 16 po ang pumirma kaagad. Ano po ang paninindigan nyo rito? Matindi po talaga, sobrang baboy na po talaga ng ginagawa nyo. Ang galing nyo kumuda dito sa pagtanggal nyo dito sa akap ni Martin Romualdez. Ikaw, Amy Marcos. Kaya kayo mga Pilipino, wag nyo iboboto tong si Amy Marcos. Wag nyo nang bigyan pa ng pagkakataon na makalusot pa to. Itong si Grace po, isa pa to. Inapruban mo, Grace po. Dapat hindi mo inapruban. Dapat isa ka sa hindi nag-approve. Tapos pagdating ng oras, magsisisihan kayo. Alam naman namin alam talaga namin to na ito po ay makakalusot sa BICAM. Makakalusot to, hindi ito po pwedeng hindi makalusot, Talagang mga balasubas talaga. Ito po kami naging pahayag po si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo. At ang sabi po niya, ito po ang kanya naging pahayag. To clarify, hindi po ako pumirma ng Bicameral Conference Committee report of this agreeing both of the proposed 2025 budget. Similar to the position of the Senator Bato de la Rosa, nais naming busisiin muna ang mga detalye nito bago pirmahan. Hindi ko po nababasa ang kabuuan ng report na ito na ipinakita lamang sa amin kaninang umaga. I am currently still reviewing the BICAM report, and so far I found a few provisions that I have strong reservation to, particular on the report removal on the proposed budget of the PhilHealth. I will manifest my own findings later during this ratification in the Senate plenary. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance and Chair,
ng Senate Committee on Health, nais ko munang siguraduhin na bawat piso ng bayan ay magagamit ng tama at ang mga programa para sa kalusugan ay sapat na mapopondohan. Marami po ang nahihirapan at marami ang nagugutom. Hindi tayo papayag na maisang tabi lamang ang ating mga adhikain na ipinaglalaban para maproteksyonan ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Galing po yan kay Senator Bongo. Tama po yan, Senator Bongo, manindigan po kayo. Dahil nakikita natin mga kapatid kaya alam na po natin, ngayon pa lang po nagkakaroon na po ng balingbingan. Nung una po, galit po sila dahil gusto nilang tanggalin ang akap. Pero pagdating po ngayon, mismong si Amy Marcos, pumirma, mga kapatid. Amy, ano ba? Ano nangyayari? Talagang ano ba talaga ang posisyon mo diyan? Ano mo talaga ang nagiging posisyon mo? Tinanggal mo tapos ikaw pumirma ka pagdating sa Baykang? Nakakasuka talaga to, no? Kaya mga kapatid, Diyos ko, sa totoo lang wala na talaga tayong aasahan. Sa totoo lang, wala na talaga tayong aasahan sa mga politiko ngayon, no? Talagang napilit na binababoy ang konstitusyon ng ating bayan, ng ating bansang Pilipinas. At ito po, galing sa SMNI, Justin, House Speaker Martin Romualdez inilahad matapos mag-adjourn ang BICAM na retain ang budget ng ayuda sa kapus ang kita o akap, mga kapatid. Talaga, buaya talaga ito si Martin Romualdez, mga kapatid. Bakit kailangan paglaanan? Bakit kailangan paglaanan ng 39 billion ang akap na yan? Na wala naman po, na hindi naman po natin nakikita talaga, nabibigyan ng maayos na report kung saan po talaga ba nakakarating ang mga ito, mga kapatid. Nakakalungkot dahil patuloy pong nagkakaroon ng sabwatan at pambababoy na ginagawa dito, no? Sa opisina po ng House Speaker ni Martin Romualdez, dahil ito po talaga ipilit pong ipinamumudmud nila to, no? Pilit po nila itong pamumudmud at gagamitin po nila sa darating na eleksyon, mga kapatid, dahil alam naman natin na marami pong congressman ang makikinabang niyan, mga kapatid. At nakakalungkot dahil na-retain po talaga, no, ang budget po ng OBP is still 733 million, mga kapatid. Na nakikita naman natin na marami pong natutulungan saan mong pong panig ng Pilipinas. Ang OBP po ay naghahatid po ng tulong, medical serbisyo na naaayon po na pinagkakaloob po sa taong bayan, mga kapatid. Kaya wala po talaga, no, talagang mag-isip-isip kayo, mga kapatid, sa darating na halalan kung sino man po ang mga ang mga senatorial dyan na re-electionist. Mag-isip-isip kayo, please lang, wag na. Eto si Amy Marcos, ilaglag nyo na yan, mga kapatid. Wala na tayong maaasahan dyan. Talagang trapo talaga ang nagiging datingan. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga nangyari po ngayong araw? Kayo po ba ay nadismaya sa mga naging desisyon po ng mga ito? At kayo po ba ay pumapalakpak sa mga naging desisyon ni Senator Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros, Senator Mig Zubiri, Robin Padilla at Bongo na nais po nilang busisiin ito, no? Saludo pa rin po, no? Palakpakan po natin si Senator Risa Hontiveros dahil kahit paano nanindigan pa rin siya, no, mga kapatid, na ito po ay busisiin pa rin niya at nagkaroon pa rin siya ng concern dito, mga kapatid. Nasaan po si Coco Pimentel? Si Coco Pimentel na mahilig din mag-oppose, na ngayon ay inapruban at isa sa pumirma ng BICAM committee kanina po, mga kapatid. Wala na po tayong maasahan, mga kapatid. Nakakadismaya na po ang mga nangyayari at mga galawang basurang politiko dito sa ating bansa, mga kapatid. Ilahad nyo po ang inyong mga komento, suwestyon at pagkadismaya dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.